dude, look who's coming. The one and only Thea Alferez. Damn pare, she's really hot. Rinig niyang wika ng kaibigang si Troy. Well, sino bang lalaki hindi magkakagusto sa isang Thea Alferez, diba? Look at her. So perfect. Hirit din ng isa niyang kaibigang si Adonis. Napailing na lang si Dos sa mga naririnig. Hindi rin siya nagbigay pansin sa parating na si Thea Alferez na siyang pantasya ng mga kalalakihan. Nasa reunion kasi sila at si Dos mismo ang major sponsor sa gabing yon. Kaya kahit ayaw niyang pumunta, wala siya magagawa. Dos pare, mukhang pupunta si Thea dito sa table natin. Siko pa sa kanya ni Adonis. Hi boys! Natatandaan niyo pa ba ako? Wika na rin ni Thea na nooy nakalapit na sa kanila. Oo naman no. Sino ba namang makakalimot sa isang katulad mo? May kasama ka ba Thea? If wala pa, pwede ka maupo dito. May available pang isang seat. Pagyayapa ni Troy sa dalaga. Troy, darating na ang pinsan ko. I invited him over. Save that seat for him. Pagtutol naman agad ni Dos kahit ang totoo, wala naman talagang ibang darating. Thank you Troy, pero mukhang bad mood na yatang kasama niyo eh. Don't worry, may mga kakilala naman ako doon banda. I can manage myself. See you around. Ngiti pa rin ni Thea at umalis na. Na medyo makalayo na ang dalaga ay doon na napakamot ng ulo si Troy at Adonis. Darating ba talaga ang pinsa mo pare? Parang wala ka naman nababanggit ah. Of course not. Hindi naman ako close sa mga pinsan ko. So bakit ko sila iimbitahin? So, wala ngang darating? Pambihira naman oh. Chance na sana natin yung kay Thea eh. Chance nyo lang. Huwag nyo ako idamay. Isa pa, kung gusto niyang dumiskarte sa babaeng yun, do it alone. Yung wala ako. Bakit ba ay na ayaw mo sa kanya, pare? Sa lahat ng tao dito, ikaw lang yatang may ayos sa kanya eh. I believe in hate at first sight, dude. I don't like her simula pa noon. Ayoko sa mga easy to get na babae. Grabe naman to. Hindi ka pa rin ba nakaka-move on kay Chloe? Tinutukoy nito ang first at ex-girlfriend ni Dos. Stop mentioning her name. Chloe's not the main topic here. 8 years nang nakalipas, kaya wala na kaming pakialam sa isa't isa. But I'm still glad we're friends. Hindi ako yung tipong bumabalik pa sa ex ko. I'd rather stay single than being with a toxic relationship. Hindi na nagsalita ang dalawa dahil alam nilang wala rin naman silang ipantatapat sa naging pahayag ni Dos. Mas pinili na lang nilang i-enjoy ang gabi kaysa makipagtalo sa kaibigan. Pagtapos na ang party at ang lahat ay tipsy na, maliban na lang kay Dos na hindi masyadong umiinom. Nagkakasihan na ang lahat pati na ang dalawang kaibigan si Troy at Adonis. Ilang sandali pa nabaling naman ang atensyon ng binata kay Thea na noon mag-isa na lang at mukhang palabas na ng venue. Himala, hindi siya pasuray-suray ng lakad ngayon. Hindi ba siya uminom? Imposible. Nasabi na lamang niya dito. Matalino si Thea, palakaibigan at palangiti. Ngunit noon pa man ay ayaw na ni Dos sa dalaga. Masasabi niyang kabaliktaran kay Thea ang gusto niya sa isang babae. Palainom kasi ito at sobrang hilig sa party. Bukod pa doon, alam niyang easy to get ang dalaga dahil nakikita niya ito noon na paiba-iba ng kasamang lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas ay pansin niyang hindi na muling bumalik sa loob si Thea. Kaya nakakasiguro siyang umalis sa ito. Nang tignan niya naman ang sariling relo, ay mag-aalas 12 na pala ng gabi. Kaya doon niya na nilapitan si Troy at Adonis. Mauna na ako. It's past 12 a.m. na. Paalam niya dito. Teka, hindi ka ba sasama sa aming magbar? Hindi na. I have to go. Besides, magbabar pa ba kayo? Lasing na nga kayo oh. Pare, para ka namang hindi nasanay sa amin no?
Oh well, kayong bahala. Basta mauna na ako. May trabaho pa ako bukas. At baka mayari na naman ako kay Dad. Enjoy! Paalam niyang muli tsaka umalis. Nakahinga naman agad siya ng malalim nang sa wakas ay makalabas na siya ng venue. Dali-dali niyang pinuntahan ang kotse at gumayak. Habang sa kalagitnaan ng biyahe, ay ganoon na nga ang pagkagulat ni Dos at bahagya pang napapreno nang biglang may magsalita mula sa backseat. Holy cow! Who are you? Gulat niya sambit sabay on sa ilaw. Nalaki muli ang dalawa niyang mata nang malamang si Thea ang naroon. Hindi ito lasing base sa nakikita niyang reaksyon at nakatitig lang ito sa kanya. Why are you freaking here? Muli niya pang wika. Para makausap ka ng one-on-one? What? Ano bang trip mong babae ka, ha? Get out of my car, now! No. Anong no? I said get out! Ito na ba ang bagong modus mo ngayon para makahanap ng lalaki? Ang kusang sumakay sa kotse na walang paalam? End this craziness now and leave! Gusto kitang makausap, Dos. Tungkol saan? Hindi tayo close. And I don't like you. Ayoko makipag-usap sa'yo. So please get out. At dahil patuloy pa rin ang pagmamatigas si Thea ay wala nang nagawa pa si Dos kundi ang bumaba ng kotse at hilahin ang dalaga palabas. Alam niyang kawalang respeto ang ginagawa niya ng mga sandaling yun. Pero wala na siyang pakialam. Dos, ano ba? Nasasaktan ako! Ayaw mo talagang lumabas? Wala akong ibang choice kundi ang persahin ka. Tuluyan namang nagtagumpay ang binata at nahila niya nga palabas ang dalaga. Agara naman siyang sumakay muli at agad pinaharurot ang sasakyan. That crazy and desperate girl. Ay, gigil niyang wika at diniinan na ang hawak sa manibela. Hanggang sa mapansin niya ang dugo sa kanyang kanang kamay. Doon na nangunot ang kanyang noo at nag-aalalang baka galing kay Thea ang dugong yun dahil medyo nadiinan niya ang hawak nito kanina. Nasapo naman niya ang sariling noo at napagpasyahang bumalik ng direksyon. Nang makarating muli sa kung saan niya iniwanan ang dalaga ay nakita niya ito sa may gilid at nakayuko lang. Doon na siya lumabas at lumapit dito. Humihikbi ito ng mahina, kaya naman kinuha agad ni Dos ang kamay nito at napansin na may sugat nga. Siguro nasugatan yon ng kanyang kuko dahil na rin sa inis at gigil niya dito kanina. Get in the car. Gagamutin ko ang sugat mo. Kalmado niya ng saad. Wag na, Dos. Malayo lang to sa bituka. Look, hindi ako nananakit ng babae. Konsensya ko pa talaga ang papatay sa akin. Ay, sige na. Pumasok ka na. Madilim dito at delikado para sa'yo. Sinunod naman ni Thea ang sinabi ni Dos. Takot na din kasi siya lalo pa at hindi siya sanay sa madilim. Pagpasok ay agarang ginamot ng binata ang sugat nito at bahagyang nakaramdam ng guilt. I'm sorry. Hindi ko na nakontrol ang sarili ko kanina. Ginulat mo naman kasi ako eh. Sorry din. Yun lang kasi ang naiisip kong paraan para makausap ka. Tungkol saan bang pag-uusapan natin? Bakit interesado ka sa akin ngayon? Eh hindi naman tayo ever nag-usap way back college days. Gusto ko lang sanang malaman kung bakit ayaw mo sa akin. Natigilan si Dos sa katanungan niyo ng dalaga. Ayaw niyang maging bastos, pero hindi niya alam kung sasabihin niya ba dito ang totoong dahilan o hindi. I just don't like you. That's it. Yun na yun? Hindi ako naniniwalang wala kang rason. It doesn't matter, Thea. We're not even friends. So kung ano man ang rason ko, sa akin na yun. Dahil ba tingin mo, easy to get akong babae? Kasi noong college, panay party ako at lasing.
Bukod pa doon, iba't ibang gay ang kasama ko. Is that it? I told you, it doesn't matter. It matters. Ayaw ko na may ayaw sa akin. Hindi naman ako mahirap kaibiganin eh. Pero how come? Until now, nandoon pa rin ang galit mo na hindi ko alam kung saan mo hinuhugot. We're done. Ihahatid na kita sa inyo para makapagpahinga ka na. Saan ka ba nakatira? Pag-iiba nito sa usapan. Wala nang nagawa pa si Thea kundi ang manahimik na lang. Ayaw niyang ituloy pa ang napakadaming katanungan na nakapila pa sa kanyang isip. Para sa kanya, mukhang wala rin namang mangyayari. Thus avoiding the topic. Kaya hindi niya na lang ipipilit. Pagdating sa address na sinabi ng dalaga ay nangunot pa ang noo ni Dos na makitang isang simpleng bahay lang ang kanilang pinaghintuan. Taliwas sa inisip niyang bahay at buhay ng dalaga. Thank you, Dos. Bababa na ako. Thea, wait. Bahay mo ba talaga to? Oo, bakit? Mukha bang hindi bahay ang bahay namin? Tawa pa ng dalaga. No, I mean, everyone knows you're a party goer. Madalas ikaw ang nalilibre sa mga barkada mo. Waldas ka ng waldas ang pera. Pero, why is it Ganito lang ang bahay namin? Nako, Dos, huwag mo nang alamin. Sige, bababa na ako. Salamat ulit. Mag-iingat ka sa biyahe. Ngiting paalam ni Thea dito at bumaba na ng sasakyan. Napailing naman si Dos at muli pang sinulyapan ang bahay bago gumayak. Lumipas ang ilang araw ay hindi pa rin nawawala sa isipan ng binata ang naging unang pag-uusap nila ni Thea. Hindi man yon ganoon katagal pero may isa siyang napansin. Noong mga sandaling kausap niya si Thea, iba ang sinasabi ng bibig nito kumpara sa sinasabi ng kanyang mata. Masayahin at palatawa ang kilala niyang Thea. Pero kapag natignan ni ito ng malapitan sa mata, kitang-kita niya ang lungkot at pagdurusa. At iyon ang hindi niya maintindihan. Natigil lamang siya sa malalim na isiping yun nang tumawag si Adonis. Yes, dude? Nope. Nasa bahay pa ako. Why? Oh, sure. Okay, I'll be there. Sabay patay sa linya. Nagbihis naman muna siya tsaka bumaba na at sumakay sa kotse. Nang akma na sana niyang paandarin ang sasakyan, ay doon niya lang napansin ang isang peach sling bag na nasa baba ng upuan. Wala naman siyang ibang isinakay sa kotse niya kundi si Thea lang, kaya alam niyang sa dalagang yon. Nagawa niya pang i-check ang laman ng bag at kay Thea nga dahil sa mga ID na naroon. Kinuha naman niya agad ang kanya cellphone at dali-daling tinawagan si Adonis. Dude, medyo malilit ako ah. May importante lang akong pupuntahan. Basta, huwag mo nang alamin. I have to go. At pinatay muli ang linya. Nagmaneho na siya papunta sa address kung saan niya inihatid si Thea noong nakaraang linggo. Nakakasiguro siyang napansin na din ng dalaga ang pagkawala ng bag nito dahil 5 araw na yon sa kanyang sasakyan. Pagdating ay dahil nakabukas, ang maliit na pulang gate ay pumasok na siya ng kusa. Tao po. Thea? Oh, good morning sir. Ano pong atin? Pungad naman ng isang may katandaang babae na medyo hawig ni Thea. Good morning din po. Nandyan po ba si Thea? Ay, si Thea pa? Aba, oo naman. Halika muna. Pumasok ka at nag-aayos pa. Tawagin ko lang. Pinaunlakan naman yon ni Dos at naupo sa upuang gawa sa kawayan. Ilang sandali pa muli naman bumalik ang matanda. Maupo ka muna at naghahanda pa. Customer ka ba niya? Minimum ba or maximum? Po? Ay, bago ka. Kapag minimum,
4 hours, 5,000 pesos. Kapag maximum, 7 hours, 20,000. Minimum ka ba, iho? Hindi ko po. At hindi na nga natuloy pa ng binata ang gusto niya sanang sabihin nang lumabas na si Thea at putulin nito ang sinasabi niya. Ako na pong bahala sa kanya, ma. O siya, sige. Thea, mukhang maraming datong bago mo, ah. Pagperahan mo. Sabihin mo gawing maximum. Bulong pa ng patanda sa dalaga na narinig naman ni Dos. Pansin niyang hindi umimik si Thea, kaya naman pag-alis ng ginang ay doon niya na tinignan ng seryoso ang dalaga. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Dos. Wala akong kasalanan sa iyo. I'm here for this. Gusto kong isauli sa iyo to. Naiwan mo kasi sa kotse ko at ngayon ko lang napansin. Sabay abot sa sling bag. Salamat. Umalis ka na. Bakit parang nag-iba ang tono mo ngayon? As far as I remember, gustong-gusto mo pa akong makausap last week. Pero ngayon, gusto mo na akong paalisin? At ano ang sinasabi ng mother mo? Is she really your mom? Ano ba talagang sikreto mo, Thea? Sunod-sunod na tanong nito sa dalaga. Dos, tulad nga ng sabi mo, it doesn't matter. Umalis ka na at ayaw kong aksayahin ang oras ko sa'yo. Fine. I'll go with maximum. I'll pay 20,000 pesos. Cash. Right now. Dos, ano ba? Umalis ka na! Bakit? Ano bang tinutukoy ng mother mo na maximum? At bakit niya ako tinawag na customer? I want to know, Thea. Heto, 20,000. Give it to your mom. At gawin na natin ang sinasabi niya. Nakita naman agad ng ginang ang pera, kaya nakangiti itong lumapit sa kanila at kinuha iyon. Sige na anak, pumasok na kayo at maayos na ang kwarto. Have fun, sir. Maaliwalas ng ngiti nito at muling umalis. Nasapu na lang ni Thea ang kanyang noo habang si Dos ay nakatayo na at hindi pa rin iwinawala ang tingin sa dalaga. Atat na siyang malaman ang totoo, kaya naman agaran na din silang pumasok sa isang silid. Wala namang espesyal sa kwartong yon dahil pangkaraniwan lang ito. Doon na tila nakuha ni Dos kung ano ang sagot sa mga tanong niya kanina. Tayo na lang dalawa ang nandito. Tell me, ibinebenta mo bang sarili mo, Thea? Doon hindi na nga napigilan ng dalaga ang mga luhang kanina pa gustong kumawala. Napahagulhol na siya, kaya alam ni Dos na oo ang katumbas nun. Hey, I'm sorry. I didn't mean to say those words. Wala naman talaga akong pakialam sa iyo eh. At ang gusto ko lang sana, may isauli ko ang bag na naiwan mo sa kotse ko. That's it. Hindi ko balak ungkatin ang istorya ng buhay mo. Na-curious lang ako sa sinabi ng mother mo kanina, kaya napasabak ako. I'm sorry, Thea. Aalis na lang ako. Dos, help me. Halos hindi na maibuka ng dalaga ang bibig dahil sa pag-iyak. Alam niyang sinsero ang sinabi niyo ni Thea at may kakaiba sa paghingi dito ng tulong na animoy matagal na niya itong ginagawa at matagal niya na ding gustong makawala. Hinintay na muna ni Dos na kumalma ang dalaga at nang medyo kalmado na ang kanyang sistema ay doon na niya hinayaan si Thea na magkwento. Nalaman niyang totoong ina ng dalaga ang nakita nila kanina at hindi naman talaga sila mayaman. Elementarya lang ang kaya ng ginang para sa edukasyon ni Thea. Pero dahil gustong-gusto ng dalaga na mag-aral pa, ay lumapit sila sa dating mayor na kilala rin sa pagiging babaero. Nangako itong sasagutin ang pag-aaral ni Thea, pati na ang mga luho nito, kapalit ang mismong katawan ng dalaga. Sa madaling salita,
Gusto niyang idagdag ang pobreng dalaga bilang parausan niya. Noong una, ayaw ni Thea na gawin iyon. Pero dahil na rin nangako ang mayor na magbibigay siya ng 10,000 kada kinsena sa ina mismo ni Thea, kaya napapayag nito ang ginang. At kahit ayaw ng dalaga sa ganoong paraan, ay wala siyang nagawa dahil sa tuwing tatanggi siya, sinasaktan siya ng ina. Nakatapos ng high school si Thea at balak na sanang kitilin ang sariling buhay dahil nawala ang dignidad na pinaka-iniingatan niya. Pero hindi matuloy-tuloy, pinag-enroll siya sa kolehiyo at doon na mas lalong sinira ang sarili. Nagsimula siyang mag-inom, mag-party at magbisyo. At ang perang ginagamit niya ay pera mismo ng mayor. Kapag gusto niya mag-shopping at paghingi ng pera, hindi na siya nahihirapan dahil isang gabi lang ang kapalit nun. Sa kabila ng pinagdaanan niyang pait, hindi niya hinayaang lamunin siya ng kadiliman. Bagkus ay niyakap niya na lang ang sitwasyon. Tumatawa pero sa kaloob-looban niya, pasuko na siya. At sa hindi niya inaasahang pagkakataon, nasa 2 taon na siya sa kolehiyo noon nang malamang niyang buntis siya at anak ng mayor ang dinadala niya. Ipinaalam niya yun sa mayor pero nagalit ito at sinabing ipalaglag ang bata. Pamilyadong tao kasi ang Ginoo kaya hindi yun pwede mangyari. Hindi pumayag si Thea sa gusto nito kaya sinabi ng mayor na hindi niya nasusuportahan ang dalaga. Nagalit ang ina ni Thea kaya imbis sa vitamins ang ibigay sa anak ay gumawa ito ng paraan para makainom ang anak ng pampalaglag. Nalaglag ang bata at doon nagsimula ang depresyon ni Thea. Isinumpa niyang ina dahil sa galit niya pero hindi niya pa rin magawa dahil ina niya ito. Bukod pa doon, kahit nalaglag na ang kawawang bata sa sinapupunan niya, hindi na bumalik pa sa pagbibigay ng pera ang mayor. Kaya naman ang ina na ang naghanap ng paraan para may magsuporta muli sa kanila. At ang paraang yun ay walang iba kundi ang pagbebenta ni Thea sa sarili niyang katawan sa iba't ibang kalalakihan na hanggang ngayon ay ginagawa niya pa rin. Nanlumos ito sa mga nalaman at naiinis sa ina ng dalaga. Naawa siya kay Thea dahil biktima lamang ito ng makasariling desisyon ng ginang. So, ang mga lalaking kasama mo before ay naging customer mo? Oo, Dos. Wala akong choice. Kontrolado ako ni Mama. Kapag umayaw ako, it's either wala akong makain o mabubugbog ako. Wala naman akong magawa. Nani ko siya eh. Malaki ang utang na loob ko sa kanya sa pagsilang niya sa akin. Thea, hindi. Hindi mo utang na loob sa kanya na isinilang kanya dahil unang-una, siya ang may kailangan sa'yo. Obligasyon niya ang palakihin at alagaan ka. Sa mga narinig ko, nahuunawaan kita. And I can't imagine na sarili mo pang ina ang magpupush sa'yo na gawin to. Gusto ko nang itigil to, Dos. Pero hindi ko magawa. Natatakot ako. Natatakot ako sa posibleng mangyari. Kung naging maingat lang ako before, sana malaki ng anak ko. Sana kalaro ko na siya. Sana nag-aaral na siya. Sabi ko noon, wala na akong pakialam basta mabuhay lang ang anak ko. Gagawin ko ang lahat at magbabagong buhay na. Pero sinira ni Mama mga pangarap ko sa anak ko. Sinira niya. Hagulhol nito. Then follow what your heart wants. Kung gusto mong itigil to, do it. I will help you. Paano mo ko tutulungan? Hindi ko alam really. Pero mag-iisip ako ng paraan para pakalabas ka sa seldang to. Pangako? Ayaw kong nangangako, Thea. Pero sa ngayon, mangangako ako. I will help you.
Hindi ko pa man alam kung sa anong paraan pero promise, palalayain kita sa kulungang pamilya mo mismo ang gumawa. For now, huwag kang tatanggap ng kahit sinong lalaki. Hintayin mo ko, okay? Oo, Dos. Hihintayin kita. Pinunasan muna ni Dos ang mga mata ng dalaga na basang-basa sa luha, tsaka nagpaalam na uuwi. Paglabas ay sinalubong pa siya ng ginang na gulat na gulat. Tapos na kayo, sir? Maximum pong binayaran mo. Wala pa nga pong 2 hours eh. Oo nga po eh. I have urgent meeting po kasi. Itong pera mo, sir. Keep it na lang po. I had a great time with Thea naman. Kahit ilang minuto pa lang. Babalik po ako dito. Ay, oo po naman, sir. Kayo pa ba? Mag-iingat kayo. Pinaharurot na agad ni Dos ang sasakyan at dumiretso na sa kondo ni Adonis dahil nangako siya dito na pupunta siya sa simpleng despedida nito kasama ang kanilang ibang kaibigan. Ngunit wala doon ang utak ni Dos. Kahit nga nang makauwi na siya sa bahay, ay lumilipad pa rin ang isip ng binata. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lang ang pag-aalala niya kay Thea. Marahil ay magkahalong awa at guilt yun dahil pinagsabihan niya ito ng kung ano-ano noon. Hanggang sa sumagin nga sa isipan niya ang isang ideya na nakatitiyak siyang maliligtas si Thea. Kaya naman nang saktong hindi naabala ang kanyang ama, ay doon niya na ito pinuntahan. Dad. Paniwala niya. Oh, you're here. Kamusta naman ba ang kumpanya? I heard, mas lalo daw, nagiging maganda ang performance ha? Good job anak. Ngiti naman ng Don. Thanks Dad. Hinaw naman na lahat gagawin ko para sa kumpanyang pinagpawisan mo. Pero hindi yan ang ipununta ko dito. So, anong kailangan mo? Gusto ko na magpakasal. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng Don, pero saglit lamang yon dahil agad yung napalitan ng matamis na ngiti. Totoo ba ang naririnig ko? Gusto na magpakasal ng uniko iho ko? Oh goodness! Ilang taon ko din itong hinintay na sabihin mo anak. Pero paano ka naman magpapakasal? May girlfriend ka ba? Of course, Dad. Sekreto lang po ang relationship namin. Dahil parehas po kaming ayaw ng publicity. Kapag kasi marami nakakaalam, maraming nangingialam. That's true. You have a point there, anak. Oh, well, I'm the happiest father now. I'm so proud of you. Gusto kong makilala ang babaeng bumihag sa puso ng anak ko. Kailan mo ba siya iimbitahan dito sa bahay? Soon po, Dad. I'll let you know. Pupuntahan ko po muna siya ngayon. Oh! Magpo-propose ka na? Wait. Use this. Sabay kuha sa isang lumang letterbox na may lamang diamond ring. Ito ang ring namin ng mami mo. Ang hiling niya bago siya mamaalam ay ibigay mo to sa babaeng mapapangasawa mo. So please, hold this with care at ibigay mo sa magiging wife mo. Isang matamis na ngiti naman ang pinakawalan ni Dos bago muling magsalita. Yes, Dad. I will. Umalis na siya agad-agad at nagmaneho papunta sa bahay ni Thea. Doon agad pa siyang sinalubong ng ngiti ng ina ng dalaga. Asus! Kaya naman pala nag-iinarting anak ko sa ibang customer. Ay may hinihintay naman pala. Thea, anak. Nandito na ulit si Sir. Ano nga ulit ang pangalan mo? Dos po. Si Sir Dos. Nandito na siya. Muli nitong tawag sa anak na agad ring nilabas si Thea. Napansin naman agad ni Dos ang malaking pasa nito sa may braso na pilit pang tinatakpan ng dalaga. Napakuyo muli sa galit ang binata at huminga ng malalim. Maximum po ba ulit, sir? Tanong pa ng ginang. Nope. Hindi ako bumalik para dyan. Nandito ako para sabihin, hihingin ko na ang kamay ng anak ninyo. Seryosong usal ni Dos na nagpagulat kay Thea.
Ano? Anong hihingin? Gusto ko na siyang pakasalan. Aba! Alam kong nauhumaling ka sa kagandahan ng anak ko. Pero hindi pwede yan. At hindi ko ipapakasal si Thea sa kahit na kanino man. Bakit po? Natatakot po ba kayo na wala na kayong pera kapag wala na si Thea sa poder nyo? Malakas pa po kayo at kaya nyo pong maghanap buhay. Pero bakit hindi mo magawa? Anong klasing ina ang kayang tiisin ng iyak ng anak niya? Anong klasing ina ang kayang tignan na nilalaway ng kung sino-sinong lalaki ang katawan ng anak niya? Imbes na ikaw ang promotekta sa kanya, ikaw pa tong nagdadala sa kanya sa kapahamakan. Sino ka ba para pagsabihan ako? Wala kang alam sa naging buhay namin noon. Wala nga po akong alam. Pero kahit ano pa ang naging buhay niyo noon, hindi ito ang solusyon. Kayo mismo ang kumuha sa dangal ng anak niyo. Alam mo bang hirap na siya? At ang kawawang sanggol na walang kaalam-alam, dinamay mo pa sa ambisyon mong makasarili. Umalis ka dito. Huwag ka nang babalik kung hindi. Dito na magtatapos ang buhay mo. Masyado kang pakialamero. Hindi mo makukuha si Thea sa akin. Umalis ka na bago pa ako kumuha ng itak. At hayaang madungisan ang kamay ko. Alis! Dos, umalis ka na. Naiiyak na ring sabi ni Thea. Pero Thea, Please lang, umalis ka na. Iyon na ang huling narinig ni Dos mula kay Thea dahil kinaladkad na siya ng ina nito papasok sa kwarto. Wala na ring nagawa si Dos kundi ang umalis. Pero ang totoo, hindi naman talaga siya umalis sa mismong lugar. Ipinark niya lang ang kotse sa medyo malayo at agad tinawagan si Adonis. Dude, are you busy? Not so. Mamaya pa naman ako mag-iimpake para sa flight ko bukas ng hapon. Why? I need backup. I'll send you the address at pumunta ka agad dito bago mag-7. Oh, wait. Nasaan ka ba ngayon? At anong backup? Magpapakasal na ako. Ano? Kanino? Kay Thea. Huwag na maraming tanong. Sundin mo na lang ang gusto ko at tatawagan ko pa si Troy. Sabay patay sa linya at tinawagan si Troy. Troy. Panimula niya. Oh, what's up, man? Gago. Lasing ka ba? Ito naman, napaka-judgmental. Of course not. Nasa house lang ako the whole day. Why did you call? I'll send you the address. I need backup. Tumawag ka rin ng pulis. Pulis? Hey! Are you in trouble? Hindi ako. Pero ang mapapangasawa ko, oo. You son of a... Mapapangasawa? Sino? May girlfriend ka ba? I know you and Adonis are both curious. Kaya mamaya ko na yung sasagutin, okay? Sundin mo na lang ang sinasabi ko para matapos na tayo. Bye. Ilang oras din naghintay si Dos para lang maisagawa ang plano. Hanggang sa gumabi na nga at naririnig niya na ang mga pulis na paparating. Kaya nagmaneho na rin siya palapit sa bahay ni Thea. Doon nakita niya ang pagbaba ng 3 pulis kasama ang nakaposas na ginang at si Thea. Excuse me, officer. Pero, pwede po bang pakitanggal ng posas ni Thea? Biktima lang po siya dito. Masusunod, Sir Dos. Wika naman ng pulis at tinanggal ang posas ni Thea. Hayop ka! Kung alam ko lang nasisirain mo ang hanap buhay ko, di sana hindi na kita pinatuloy sa bahay ko! Nangangalaiting sigaw ng ginang. Hindi mo investment ang anak mo. Sa ginawa mo, dapat ka nang hindi kilalaning nanay eh. Now, I'll make sure na mabubulok ka ng ilang taon sa kulungan. Dahil na yan, officer. Susunod na po kami. Yun naman agad ang ginawa ng mga pulis. Na makalayo na ang mga ito ay doon na takang-takang lumapit sa dalawa si Adonis at Troy. Pare, ang dami mong kailangang explain sa amin. Asik ni Troy. Oo, pero hindi pa ngayon. Thank you too for your help.
Lalo ka na, Adonis. Alam ko mag-iimpake ka pa para sa flight mo bukas. Yet you're here at willing akong tulungan. I can really count on you both. Salamat. Nakakabakla ka ah. Pero walang anuman pare. Nandito kami para sa'yo. Katulad ng hindi mo pag-iwan sa amin. And to you, Thea. Nalilito pa din kami until now pero okay ka lang ba? I hope you're okay. Thank you, Adonis. Thank you, Troy. Wika na rin ni Thea. Sige na, umalis na kayo. Kami na lang ang pupunta sa presinto later. No dude, ako na. Sasamahan ko na lang muna si Thea at para hindi pa siya okay. Ikaw naman, Adonis. Umuwi ka na para makapaghanda ka pa. I'll update you na lang. Are you sure? Yeah, I'm sure. Gumayak na nga ang dalawa. Si Adonis pauwi habang si Troy ay papunta sa presinto. Ang dalawang naiwan naman pumasok muli sa bahay nila. At doon inalalayan ang dalaga. Gagamutin ko na muna itong pasamo ha. At medyo malaki. Kailan lang ba to? Last day. Nung may pumuntang customer pero ayaw kong humarap. Sinunod ko ang sinabi mo kaya ayun, sinaktan ako ni Mama. Salamat Tos ha. Akala ko talaga nakaalis ka na kanina. Siyempre hindi. Naghahanap lang ng tiyempo. Sorry ah. Wala na kasi ako maisip na ibang paraan para tulungan ka. Kundi ang ipaaresto ang mother mo. Okay lang ba sa'yo ang tumestigo laban sa kanya? But if you don't want, okay lang. No, tetestigo ako. Gusto ko na lang matapos to Pagod na ako. Para makapagsimula naman ako ng bagong buhay. Oo, makakapagsimula ka ulit. Pero kasama na ako. Tos, okay na ako. Magiging okay na ako. Hindi mo na kailangang gawin ang plano mo. Pero gusto ko, Thea. And I'm not doing this dahil gusto ko lang makatulong. I mean, noong una, oo. Pero ngayon, na-realize ko na may mas lalalim pa pala sa rason ko kung bakit gusto kitang pakasalan at maging asawa. Tos, madumi na akong babae. Wala akong pakialam. Biktima ka at hindi mo ginusto ang mga nagawa mo. We can still fix everything. Please marry me. Sabay kuha sa singsing na ibinigay pa nandun sa kanya. Doon na nga napaiyak si Thea at matapos maisuot ang singsing ay sinakop nito agad ang labi ni Dos. Hindi na rin nag-alinlangan pa ang binata at tinugon na rin ang mga halik ni Thea. Hanggang sa tuluyan na nga silang pagharian ng init at pumasok sa silid upang doon maganap ang unang digmaan. Bala ng pagmamahalan. Kapwa-habol nila ang kanilang mga hininga nang matapos sila sa eksenang yun. Tinapos sila agad ng ngiti at nag-uumapaw na halik ang romantikong gabi at agad nagpahinga na sa bisig ng isa't isa. Kinabukasan ay dala ang mga gamit ni Thea ay nagpasya na sila sa mansyon na manirahan upang makilala ang Don na siyang ama ni Dos. Nahihiya pa ang dalaga noong una pero naging komportable din siya kalaunan dahil palatawa at masayahin ang Don. Sa katunayan ay mas excited pa nga ito sa kasalan kaysa sa dalawa. Tumestigo din si Thea laban sa kanyang ina at nahatulan ang ginang ng mahabang taong pagkakakulong. Hinintay lamang ng dalaga na humingi ng tawad ang ina sa kanya pero hindi ito nangyari at iniiwasan pa ang anak. Hinayaan na lang muna ni Thea ang ina at mas nag-focus sa preparasyon sa kasal nilang dalawa ni Adonis. Hanggang sa ikinasal na nga ang dalawa at naging ganap ng mag-asawa. Hindi na rin sila bumukod pa ng tahanan bilang yon ang hiniling ng Don sa bagong mag-asawa. Lumipas ang ilan pang buwan ay disappointed naman si Thea dahil hindi pa ni siya mabuntis-buntis ang asawa. Kaya naman na mapansin ni Dos na malungkot ito
ay doon niya na ito niyakap. Are you okay? Sabi ni Dad, nag-aalala na daw siya sa'yo. Hindi ka daw kasi bumababa mula kanina. Gusto mo bang bisitahin natin ulit ang mama mo? Wag na, Han. Hindi rin naman niya ako haharapin eh. I guess she's not yet ready. Yun ba ang inaalala mo? Nope. Naisip ko lang kasi ilang buwan na tayo mag-asawa. Ilang buwan na din natin sinusubukan magkaanak. Pero bakit wala pa rin? Siguro karma ko na to. Siguro ayaw na ni God na bigyan ako ng baby. Dahil nagawa kong hindi ingatan ang baby ko noon. Higbi pa nito. Shh! It's not your fault. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kagustuhan yun, okay? Everything happens for a reason. Isa pa, we still have a lot of time to do it. Huwag kang ma-pressure, okay? Masahihin na lang kita para huwag ka nang maiyak dyan. I love you, Han. Mahal na mahal kita. Mahal ng bahal din kita, Thea. Asawa ko. Sabay halik sa labi nito. Dahil sa mga sinabi niyo ni Dos ay hindi tuluyang nawala ang pag-asa sa puso ni Thea na sila ay makakabuo pa. Hanggang sa 2 taon na nga ang lumipas ay doon pa sila nakabuo sa wakas. Nagpa-party agad sila dahil sa saya at nag-donate ng malaking halaga sa simbahan bilang pasasalamat. Ngayon, hinihintay na lang nilang maisilang ni Thea ang kanilang munting anghel. Medyo natagalan man ang paghihintay, pero nangyari pa rin. Ika nga nila, naririnig ng Panginoon ang lahat ng dasal natin. Pero kapag hindi pa tamang panahon, hindi pa niya ibibigay. You just have to be patient and always continue your faith on Him. Bagay na siyang ginawa na mag-asawa. At ngayon nga, matapos ang 2 taon, ibinigay na sa kanila ang kanilang hiling. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!